Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito pala yung ano. Once maging effective na po itong batas na ito, ay dapat po ay hindi na po. Ito. Nasaan na yung kanina? Wait lang. Hinahanap ko yung kay ano eh. Anong pinablatter na to? Attorney Topacio may pa-congrats kay PFL. Ayoko nang panoorin yan. Ito, asan na yun? Ito ay nawala na. Yung about yung kay Pastor Apollo Kibuloy. No? So yun nga lang masasabi ko dyan. No? Wala nang pag-asa yan kay Pastor na yan sa SMNI. Oh. Hanggat nakaupo si Marcos dyan, ganun at ganun pa rin yung mangyayari dyan. Kaya wag na natin ipagpilitan. So eto, panoorin natin to. Eto, yung binalita about sa mga fake news. Oh, panoorin natin to ha. Dito muna tayo. Oh, dito. Sa pangkaraniwang panahon, baka nakakaliw pa ito. Mga deepfake na pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video nilabas ng YouTube channel na Dapat Balita nitong nakaraang 7 araw. Una, kung titingnan mo yung mga captions or headlines niya, lahat sila tungkol sa gera na sumiklap na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may napatay, nirat-rat ng kanyon. Meron na itong 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasabugan ng Pilipinas, maraming sugatan. 32,000 views na po ito. At ito pa, PBBM, dineklara na ang gera kontra China. Dito naman, mga kabiyaya, mga ka-DDS, sa mga ganitong fake news, hindi rin ako pabor. Pero sana naman, no? Ed Lingaw, TV5, Frontline Pilipinas, sana naman, etong fake news yung tutunan nyo ng pansin, no? Eto. Ha? Etong si Mike Abe, ang tuunan nyo ng pansin, fake news din yun eh. Ha? Yung about sa secret deal. Yung, kung saan yung may mga channel na walang muka, yun ang mga inaatupag nyo. Yung may mga mukang channel, ayaw yung atupagin. Meron ng 46,000 views. Hindi lang diba? yan, meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Paimbestigahan ko din yang si Duterte. Ano daw? Parang kaboses daw. Kaboses ba? Tingnan nga. Ang West Philippine Sea. Paimbestigahan ko din yang si Duterte. Kita mo, nabulol pa. Paimbestigahan. Ang sinabi, paimbestigahan. Para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yun ang sasalita. Pero obvious na yun ang gustong palabasin dahil halos gayang-gayang boses na nag-uutos ng labanan. Yan. Si Mike Abe, dapat tinaano men Ed Lingaw kung hindi ka takot doon. Ganyan din naman yung ginagawa ni Mike Abe. Dapat dapat tutukan mo rin yun. Hindi yung ganyan ka ng ganyan. Mga fake news daw. Lalaban na raw tayo at paimbisigan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay peke po. Walang anumang ganung talumpati ang Pangulo. 2 sa 13 video sa page na ito, merong peking boses na animoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit lamang po ang mga video ng mga litrato ng girian sa West Philippine Sea. Iniiba-iba lang ang captions at headlines, ang script ng istorya, at yung mga boses. Kung susuriin mo po ang YouTube channel na ito, hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng channel. Hindi rin po ito bagong channel. Ayun, si Mike Abe, kitang-kita nyo, may info pa yun. Try nyo namang imbestigahan yun. Po itong 127,000 subscribers at 346,000 views. Kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers. Pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang. Alam nyo, Ed Lingaw, ang daming mga vlogger, lalo't mga voice over, na mga puro fake news. Huwag kayong ang hirap kasi sa inyo,
Nakikita nyo lang yung mga channel na mga nagpa-fake news sa malalaking views. Kapag malaki yung views, tsaka nyo napapansin. Pero yung mga vlogger or yung mga content creator na gumagawa ng mga ganyang klaseng mga fake news sa social media, hindi nyo pinapansin pag mababa ang views. Oo. Kaya lang naman nyo ina-actionan yung ganyan kasi marami ang nakapanood. 'Di ba? Oh, i-try nyo kasi pati yung mga small YouTuber. Pati yung mga walang views. Katulad nila Mike Abe, wala na rin views yun eh. So, puro pa fake news din doon. Secret deal. Kibuloy. Malamang di pa nasagap ng radar nila Abe. Di pa ganun kalaki views para mapansin nila. Kaya nga, puro kasi kayo mga malalaking views yung pinapansin nyo eh. Pero yung ang daming mga vlogger dyan, kitang-kita ang mga muka. Puro pa fake news, ayaw nyong aksyonan. Nakarang linggo o last 7 days. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo, kaya nga siguro ang dami ng followers. Sa kanyang about page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa kanya namang Facebook page, meron na po itong 95,000 followers at 89,000 likes. Pero kapag small YouTuber, hindi nyo papansinin kahit puro pa fake news. Ganun ba? Ha? Kahit anong sigaw mo dyan, imbestigahan mo si Mike Abe. Hindi nila yan papansinin dahil kampi sa administrasyon Marcos. May point naman, pero wala akong pakialam. Kasi nasabi ko kasi dito, hindi mo rin nakuha yung point ko. Pangalan nito? Xiao San, hindi mo nakuha kasi yung point ko. Ang pinupoint ko kasi dito, wag silang dumepende sa malaking views kasi laging ginagawa nito ni Ed Lingaw, yung mga matataas ang views lang. Pag mababa ang views, hindi nila pinapansin kahit fake news. Katulad ni Mike Abe, ni Maring Jarret. Sino pa? Ang dami pa dyan. Yung mga dating kasamahan ko. Mga fake news din yun eh. Gusto niyo ba yung sample ng fake news? Puro dumidepende kayo sa malaking views eh. Pag mahina, hindi nyo pinapansin eh. Tapos yung mga tropa nyo pa. Papansin mo ang URL ng kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga luma niyang post ay tungkol nga sa ayuda. Pero gaano ba kahirap gumawa ng mga deepfake na boses lamang? Ganito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices, pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Pwede siyang pagsalitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganitong mga deepfakes. Wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero po, kung tutusin, meron naman. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, merong batas laban sa false news. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga krimen. Kaya nga, Sir Darrell. Ayon sa Article 154, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusahan ng aresto mayor or pagkakakulong 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala po nakalagay na ganun, wala ring indikasyon. At higit sa lahat, meron mga naniniwala sa content at nagkokomento pa. Lumitaw pa naman ito sa panahon ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons. Sir Ed Lingaw, alam mo kung sino yung mga nagkokomento? Yung mga followers niyong tatanga-tanga. Yung mga Tansu Dugyot followers. Sila yung nagko-komento dyan. Akala nyo ba nagko-komento dyan yung mga Duterte supporters? Hindi sila mga tanga.
Alam mo kung sino mga nagko-comment dyan, yung mga supporters nyo ng mga aanga-anga. Di ako kampi sa kanila, pero ano no, nilawakan lang natin ng pag-intindi sa mga bagay-bagay. Bakit ano ba yun? Tanda ko na picture na yan si Cass Jarrett sa debunk yung fails. Oh, na ano ko na yun. Pero panahon ng ano yun. Panahon ng Duterte siya nun. Ha? Panahon ng Duterte yun na debunk siya dun. Hindi naman sa small or big YouTuber ang point nila dyan. Is debunk yung fake news sa maraming views. So nga, umaano lang sila, dumidepende lang sila sa malaking views. Pero kahit fake news na, eto, kung talagang gusto nila matigil lang ka-fake news sa social media, ito gawin nila. Lahat dapat, pati yung mga yung mga vlogger nila. Oo, pati yung mga vlogger dapat nila. Oo. Oh, bias ang hayop na yan. Dapat dyan, Edlaw, bang, get na galit ba? Rimal tong mainstream media, ba't di yung malaking balita? Kaya nga ewan ko ba, ba't yan ang binabalita nila? Yung Shabu, yung 13 billion na Shabu, hindi nila ito pa, sunod-sunod yan. Agaw pansin ng isang YouTube channel diba? sa pagpo-post ng mga content tungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Oh. Sabi ko sa ating mga magiginting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuti. Ayon sa Dapat Balita channel, yan ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga post din sila na may pictures din na PBBM at Chinese President Xi Jinping. Parang legit na balita ang nasa videos na may libo-libong views. Mahigit 127,000 din ang subscribers ng account. Pero peke pala ang mga posts sa naturang channel. Ayon sa mga eksperto, voice cloning ang tawag dyan. Madali lang daw malaman kung peke ang video pero di lahat may kakayahang kumilatis. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology sa iba't ibang platform para masawata ang mga ganitong video. In order for us and them to develop community guidelines, hindi ko ba pero a lot of them Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag Dami-dami pwedeng ibalita no? Yun pa talagang yun pa talagang sa fake news daw Oh, eto naman, yung naman. Eto, dito ako natatawa. Oh, sa may tattoo. Oh, sa mga pulis. Sana, sineryoso nila yung salita ni Ma'am Sitars. Once maging effective na po itong batas na ito, ay dapat po ay hindi na po. Generally prohibited po ang paglalagay po ng tattoo, but since kung ikaw ay nasa PNP na po at nagpatattoo ka po at hindi pa po effective itong partikular na batas, yan naman po ay i-regulate natin. So sabi ko nga po, pag naging batas po ito, ay you have to declare ano-ano po ba yung mga tattoo sa katawan mo na nandyan po. But once naging effective nga po na ito, dapat po ay hindi ka na po magdagdag ng additional tattoo. Oh, di ba? Ang dami nila binabalita yung tattoo. So, ibig sabihin, nakatulong pa pala ka, no? Nakatulong pa sa kanila yung sinabi ni Madam Lisa, Sobrang selan dito sa atin. Alam niyo sa ibang bansa, sa Amerika, yung mga sheriff doon, yung mga police, kahit tad-tad sila ng tato, kahit sa mukha, okay lang, no? Tsaka ano bang meron sa tato? Ano bang ba't pa diring-diri kayo? Maraming mga tao na mga professional na puro tato, no? Kasi ang tingin kasi ng iba, kapag may tattoo ka, unprofessional ka na. Kapag may tattoo ka, criminal ka na, masamang tao, katulad ng sinabi ni Ma'am Tars. Ha? Tapos itong PNP, parang nakikisakay pa. Ang ginawa nila is, sa mga kapulisan, bawal daw ang tattoo. Oo, buta na. Bumalik tayo sa mga kanununuan ng mga lola natin. Tama tong sinabi ni Maring Marites, old fashion.
Ganito dati yung panahon natin nung mga kalululuhan natin, bawal magpatato. Pag may tato ay kriminal, addict. Grabe, no? Bagay, uso naman talaga sa Pilipinas, maano talaga dito mga tao sa pang-discriminate ng mga kapwa nila Pilipino. Pero kadalasan, kung sino pa yung may mga tato, kung sino pa yung may tadtad ng tato, sila pa talaga yung mga matitinong tao. Diba? Problema sa agriculture at ang ibalita asan mga smuggling, daming problema kung sino, kung ano-ano binabalita nyo. Ito nga pinagtataka ko dyan Alam nyo, Once maging effective na po itong batas na ito, ay dapat po ay hindi na po. Generally prohibited po ang paglalagay po ng tattoo, but since kung ikaw ay nasa PNP na po at nagpatattoo ka po at hindi pa po effective itong particular na batas, yan naman po ay i-regulate natin. So sabi ko nga po, pag naging batas po ito, ay you have to declare ano-ano po ba yung mga tattoo sa katawan mo na nandyan po. But once naging effective nga po na ito, dapat po ay hindi ka na po magdagdag ng additional tattoo, whether that is visible sa labas po, especially kahit nang nandun sa loob, at ito po ay papasok po doon sa indecent na mga tattoos po. Ngayon po, kung ikaw nga po ay may mga tattoo na, ay pumasok ka. Dapat ma'am, ang binabalita nyo yung about sa 13 billion na shabu. Bakit napunta na kayo dyan sa tattoo? Hindi naman po ako basher nyo Grabe, kala mo naman yung may tattoo na talagang masama. Mga anak ko pa naman, puro burdado kahit babae. Diba? Sabi ni Mami Tis. Tama, Jay. Tama ako, Jay. Diba? Napanood ko yan sa TikTok. Every 24 hours, binibigyan ng 1,000 views. Diba? Ang inang yan. Yung sa 13 billion siya, hindi nyo pinag-uusapan. Tapos yung tattoo na wala namang yan na nga po ay hindi naman na po yun ipapabura pa. Kahit visible. Yun po ay dapat po very clear po doon kapag meron po kayong visible na tattoo, pag kayo po ay naka-uniforme at nakikita po yan, nakikita yan sa braso, you are given certain period of time para po burahin po yung inyong mga tattoo po. Kahit yung mga existing law enforcement agencies, yung mga organizations? PNP lamang po ito, sir. Sa PNP lamang po ito applicable itong particular na MC po But sabi ko nga po, ang unauthorized po na mga tattoo po ay ex-MC lang po ito. Memorandum circular lamang po ito ng PNP. Meaning, applicable lamang po ito sa PNP uniform personnel at saka sa non-uniform personnel. And of course, doon po sa mga papasok po as patrolman, patrolwoman, kadete po ng Philippine National Police Academy at yung pong mga papasok po na officer to technical or yung pong lateral entrance po. Policy ng PNP. Policy po ito ng PNP, particularly po ng Memorandum Circular 2024-023 po or PNP Regulations on Bearing and or Sporting of Tattoos. Kailan na pa naaprubahan po? Naaprubahan po yan noong March 2024, kaya nga po ito ay dadaan pa po ito sa publication as a matter of procedure po. So pag na-publication po yan sa newspaper of general circulation, pati po sa official gazette, after 15 days po, doon pa lamang po magiging effective po yung batas po. So buburahin pa rin? Oo. Kasi pag visible, buburahin siya. Yes po, ma'am. Pero kung ngayon, hindi pa nagpapabura. Putang inang yan daw. Tattoo talaga yung pinag-aksaya. Ako po yung affected, siguro po ay pwede niya lang umpisahan po siguro. Bakit po ba, linawin po natin yung rasyonale, bakit po natin pinapa-erase po ito? Although for some, sinasabing creative art ito, this is an expression of oneself belief and sa artistic side po nila, but in every right po, there's always a boundaries po. Dito po ay panoorin to. Ito panoorin natin. Ito mas okay pa. Medyo tatawa pa tayo dito ng bahagya, no? Medyo tatawa pa tayo dito ng bahagya sa video na to. House Speaker Romualdez pinangunahan ang isang foreign
Foreigner Policy Forum. Wow. Oh my God, Tito Tito Tamba, you're kidding na naman, Tito Tabs, you're kidding na naman, You're, ano na pinaggagawa mo, Tito Tabs? Ano naman to? Ano na naman tong mo? Ba't ganyan yung mukha ng reporter na yan? Sorry, na-post ko. Okay. Mga bagong inisyatibo para mapaunlad ang mga negosyo sa bansa na makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ito ang pangunahing tinalakay sa Foreign Policy Forum na isinagawa ngayong araw na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba't ibang opisyal at grupo. Nagbabalik si Mel Ales Moras sa sentro ng Balita Live. Audrey, alinsunod na rin sa direksyon ng Administrasyong Marcos, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy na tututukan ng Kamara ang hakbang para ibayo pang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Magdadalas ng umaga kanina ng pangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang isang Foreign Policy Forum sa Department of Foreign Affairs dito nga sa Pasay City kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan, mga kinatawa ng Diplomatic Corps. At Ano daw? Ito sabi, basa tayong comment. Ano daw? Foreign policy sa Congress? President na ba? Galing mo talaga, Ma'am Precious, Natumbok mo yun, Di ba ano to? Bakit ganito? Di ba presidente dapat ang gumagawa nito? Ba't si House Speaker ang gumagawa? Anong meron, di ba? Smuggling nila, Ma'am Shitarsi. Ay, Diyos ko. Lakad penguin. Uy. Nako, Marcos, maski ano ang pinagpapansin mo na hindi importante yung may makain ng mga Pilipino sa hapagkainan, Tama, sabi ni Mami Lourdes Sita Sako. Sabi dito ni Ma'am Michelle, OJT yarn. Hindi ko ba alam kung nag-OJT ba to si Tamba? Di ba gawain ng trabaho ng presidente? Bakit inano niya? Ba't niya kasi magpinsan para less trabaho ng presidente nga naman. Okay. Ganun ba? Pag magpinsan, para less trabaho ng presidente. Ganun ba? Ganun ba yun? Okay. Jollibee talaga. Apple yarn. Kaya nga isang taon lang dapat nagsasalita para sa region policy kasi hindi basta-basta yan. Tapos isang house speaker ang harap. Ano yun? Ano nangyayari sa mundo natin? Ano nangyayari sa Pilipinas? Ba't na nagkakaganito? Ano nangyayari? Tama na yan! Ang inang yan. Yes, ang kabuhayan ng taong bayan. Tulong sa assignment ni BBM. Ano daw? Sorry, I mean isang tao, not taon. Piling na nanalo ng animal. Ginaji si Mama, ano nangyayari dito? Ayaw lumugar mandato niya. Tayo dyan, patapusin natin to, panoorin natin. Ilang opisyal sa business sector. Pangunahing tinalakay sa forum ang mga bagong inisyatibo ng gobyerno para mapaunlad pa ang mga negosyo sa bansa na inaasahang maghahatid naman ng ibayong paglago ng ating ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Speaker Romualdez na pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang pagpapalakas pa ng ating national security at economic development sa mga nalalabing panahon nila sa tungkulin sa 19th Congress. Sa April 29, nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso. At ayon kay Romualdez, kabilang sa House Development Agenda ang mahalagang aspekto tulad ng healthcare, education at digital infrastructure. Target ng Kamara na ibayo pang mapababa ang kahirapan sa bansa, maparami pa ang trabaho at mapaganda pa ang buhay ng mga Pilipino at ito anya ang inaasahan nilang magiging resulta ng sama-samang pagsikap
ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Panawagan ng House leaders sa iba't ibang sektor, makipagtulungan na rin sa administrasyon sa ngalan ng iba. Ano makikipagtulungan? Ikaw ba yung presidente? Yan o, lino nung sinabi dito ni Sir Jayden, oh. Oh, foreign policy is a delicate matter that only the president should be hands-on. Tapos, si House Speaker ang makikipag, ang ano ba naman to? Ano to first time in history in the Philippines? Baka ito yung sinasabi nyo na sa imbis na yung sa 13 billion na Shabu, baka ito yung sinasabi nyong kasaysayan. Walang kwenta. Ano ba to? Oh. Kulit, paano nga lalago yung pinagsasabi ninyo? Napunta na lahat sa pera ninyo. Pinagagawa ninyo, puta ngayon nagtalumpati ng ganyan, huli na ang lahat. Tama. Nasa bulsa mo na yung 500 billion eh. Yun dapat yung ine-explain mo. Puta. So ibig sabihin na italaga na si Tamba bilang Prime Minister, ganun ba? Kasi pang gawain to ng isang Prime Minister yung ganito, 'di ba? Tama ako? Gawain ng isang Prime Minister to, gawain ng presidente to. So ibig sabihin si Tamba na ang presidente natin ngayon. Tapos binalita pa, piling Prime Minister na si Tamba, ay naku po, delikado to. Hindi nga dapat nagtalumpati ng ganyan in the first place. Kaya nga pati gawain ni BBM kinukuha na rin. Ibig sabihin, 3 na ang Pangulo, Lisa, si BBM, si Pinsan. Uy, galing ng Pilipinas. Ang galing talaga. Oo nga, parang Prime Minister na. Naku po, yes, gawain ng head of stage talaga. Naku po. Grabe gumawa ng batas about sa tattoo. Anyari, si Bangaguto Sebe. Kaya mo na napaglipasan na natin yun. Ganyan talaga mga bangag magdesisyon. Grabe, no? Yung pera ng taong bayan naubos, walang napuntahan. Talumpati lang naman, wala naman siyang sinabi na gagawin niya. Hindi, pero kahit talumpati, hindi gawain ng isang House Speaker yan. Magulo ang Pilipinas, masarap magka World War III. Oy! Hiniling mo masama yun Parang Jay, lika na dito sa Mars. Mars. Lot for sale ako dito. Naku po, sige, Maring Marites, punta na lang ako dyan sa Mars. Maraming foods dyan. Ano nangyayari sa bansa natin, no? Papakinggan nyo to. Structure. Target ng Kamara na iba pang mapababa ang kahirapan sa bansa, maparami pa ang trabaho at mapaganda pa ang buhay ng mga Pilipino, at ito anya ang inaasahan nilang magiging resulta ng sama-samang pagsikap ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Panawagan ng House leaders sa iba't ibang sektor, makipagtulungan na rin sa administrasyon sa ngalan ng iba yung pag-unlad ng bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker Romualdez. As we look to the future, our goals are ambitious. We aim not only to continue our current path. Kapag pumikit ka, parang si Bongbong din yung nagsasalita. No? Kaso ang kulang yung da. But to accelerate our efforts, we are exploring innovative legislative measures that promote technological advancement and environmental sustainability. These initiatives are designed to ensure that the Philippines not only keeps pace with global trends, but also sets the benchmark for innovation and responsible governance. To achieve these ambitious goals, we invite all sectors of society to engage with us. Your insights, expertise, and participation are invaluable as we forge a path forward. Audrey, kanina nga sa forum, naging maganda naman at mainit ang pagtanggap ng iba't ibang government officials. Naging maganda at mainit? Pakialam namin doon. Yung reporter to. Huwag mo na padinig yan. Baka di ako pumasok. Naku po. Nakakatakot kung yan ang mamumuno dyan sa Pinas. Di ako uwi, promise.
Busog na busog si parang Tamba. Kaya nga. Grabe, no? Ikaw na lang, Jay, magtalumpati na nga gusto mo talumpati. Visit na yan. Saan mo ba gusto? Sa Pluto, sa Saturn, o sa Moon? Mas maganda siguro sana sa Saturn. Oo. Grabe, butete si Tambal. Oy, yung salitang butete, nasasaktan ako. Leche kayo. Leche na to. Pasag salitaan butete, malaki din tiyan ko. Gandang gabi, boy. Sa Sir Frederick, mega love shoutout. Ano to? Kami din, mainit na ulo namin. Kaya nga. Jay, sadya yan para pag-usapan. Ni Ma'am Shitars. Hindi alam nyo, napapansin ko baka tama tong comment na to, baka sadya yan. Kasi nga, hinahanap na ng taong bayan yung update dun sa 13 billion na Shabu. Hanggang ngayon, wala pa rin no? Naku po. Mainit ang high blood ako dyan kay Tamba. Good evening. My gosh, sabi ni Tita Ed B. Piling presidente ang speech ni Tamba. Kapal! Kaya nga, ma'am Yan ang dapat bigyan ng uppercut ni BP Sara. Tulog yan. Team Bangag, Team Tambaluslos, mga sinungaling, open the book. Okay, Ma'am Lodi, shoutout po. Nako po, no? Tayo dito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ma'am Lodi, bagong balita. Si Tamba ay isa ng Prime Minister ng Pilipinas. Ma'am Janice, Ma'am Janice, nananalo na naman ng loan. Better, 46 million. Kaya nga daw. Ayan, tanong, totoo ba yun? Kakaiba talaga ang Pilipinas. May tatlong acting president Pilipinas pang talaga ang ganyan. Puro kurakot lang naman ang alam. Nako. Tama po, magaling silang gumawa ng palihis. Boss Jay, mukhang bagong tabas ka. Ayos, Lodi. Bagong tabas tayo. Pagupitan kasi syempre may mga date tayo. Sabi ni Tamba, puta mo ka, nalalamangan na ako ni Tarsier sa Epal, ha? Oo nga, no? So, yun, no? Tita, salamat po, sa super chat nyo. Grabe naman to. Nakakabuisit tong balita na to, no? Grabe na to. Wala man lang, nagpa-Epal na lang, maling gawa. Wala nga, no? Baka nga si Tamba talaga yung presidente na natin dito sa Pilipinas. Thank you very much. Ano na ang mangyayari sa Pinas kung Prime Minister si Buaya? Yan na nga, tignan mo, ibalik natin dito, tignan mo kung anong ginawa. Sinigawa ngayong araw na pinangunahan mga bagong inisyatibo para mapaunlad ang gawain ng presidente ito, makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ito ang pangunahing tinalakay sa Foreign Policy Forum na sinigawa ngayong araw na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba't ibang Ma'am Lodi, narinig mo? Nagbabalik si Mel Ales Moras sa sentro ng Balita Live. Audrey, alinsunod na rin sa direksyon ng Administrasyong Marcos, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy na tututukan ng Kamara ang mga hakbang para ibayo pang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Diba? Bandang alas 10 ng umaga kanina ng pangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang isang Foreign Policy Forum sa Department of Foreign Affairs dito nga sa Pasay City kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng diplomatic corps at ilang opisyal sa business sector. Pangunahing tinalakay sa forum ang mga bagong inisyatibo ng gobyerno para mapaunlad pa ang mga negosyo sa bansa na inaasahang maghahatid naman ng ibayong paglago ng ating ekonomiya. Wow! Visit na yan. Narinig mo? Ay, wala pala. Hindi ko pa. Narinig nyo ba? Narinig nyo yung Hindi ko pala napakita. Visit. Sorry, hindi ko napakita, Ma'am Lodi. Diba? Pil na pil eh. Pangsona yung mga ganyan, diba? Sumakit bato ko, kuya.
Walang kwenta talaga ang mga news ng Pinas. Kaya nga, okay pa nga kami mga vlogger magbalita eh. Kahit nga yung panaginip ko, mas minsan nagkakatotoo pa eh. Nako po, gawain ng taong bayan. Noong time ni PRD, every year nagbabalik bayan ako, pero ngayon, gulo-gulo na sa bansa natin. Kaya ampunin nyo na kami. Kukuntiin ko na lang yung kain ko. Kukuntian ko na lang yung kain ko. Ampunin nyo na lang ako. Pati yung mga kapatid ko. Tatay ko. Kukuntian na lang namin yung kain namin. Dali na. Kaya ko na mamuhay dito sa Pilipinas. Ayan, Erlinda. Shoutout po. Ayan, mapalago o makamkam nila lahat ng kaban ng bansa. Mga buhayaw. Diba? Nagulat ako dito sa balitang. Buti na lang palakalikot ako ng ano. Pansin ko. Sabi ko, ano to? Bakit? Di ba trabaho ng presidente to? Bakit siya yung umaharap dyan? Tsaka hindi yan basta-basta na na ibang tao. Di ba? Hindi basta-basta na ibang tao magdidesisyon yan. Kailangan presidente talaga. So, ano ibig sabihin nun? Bakit siya nangunguna? Trabaho ba niya? Kaya nga eh. Imagine mo na 30% na sahod mo napupunta sa bulsa nila. Kaya nga. Piling Pangulo yan, hoy, tambaluslos yung city terminal mo sa Tacloban, mabaho na. Mabaho pa sa Pusali, kadaan ko lang itong buwan na to. Kadaan lang doon ma'am. Sige, ampunin na lang kita, wala akong anak na lalaki. Sabi ni Mami Nils Matila, ampunin nyo na lang ako? Oo, mamamatay ka. Ay, Mami Beth, shoutout, good morning. Tita, ako, kinalaman ng tattoo sa pagiging militar or police. Dito sa Australia, ang daming police na may tattoo. Totoo po yan, Mami. Marami po talaga dyan. Sa ibang bansa, mga tad-tad pa nga ng tattoo eh. May proxy si Tamba, baka lango. Lagi kang nawawala, Sir Jay. Kaya nga, nawala na. Ano na nangyari, Kuya Jay? Tapos na ako magluto chicken stick with potato. Halika na, kain na tayo. Naku po, pinaglaway na naman ako ni Jess JD. Promoter ako. Papautangin, papuntang ibang planeta. Ipapabugbog mo na si Sir J. Kay Ma'am Shitars. Ang gumawa ng mouse mo. Kaya nga buwisit na yan eh. Sabotage. Baka may basbas ni Kuting. Hindi, kahit na. Alam naman natin na may basbas ni Kuting yan. Pero isipin nyo, hindi nila inisip na baka mabas tayo dito kasi hindi to basta-basta na hindi to basta-basta na pag-uusapan lang ng ganun-ganun lang. Anak ng teteng na yan. Inepalan na rin ni Tamba. Piling niya Prime Minister na siya ng Pinas. Kaya solid kami sa mga vlogger na katulad nyo. Na pangmasa talaga. Ay, sarap. Ay, maraming salamat po. Kawawa tayo. Sila nakikinabang ng pinaghihirapan namin. That's so very true. Alam niyo nangyayari ngayon halimbawa sahod natin is nasa 100%. Ang mapupunta sa bulsa nila is 30. So matitira sa atin 70. 'Di ba? 70%. Tapos sa mahal pa ng bilihin dito sa Pilipinas, nga na. Anak ng teteng na yan. Tapos ganyan. Ay, wala talaga. So yun, hanggang dito na lang yung live natin. Maraming salamat sa panonood at ang sakit na rin ng lalamunan ko. Ang sakit na ng lalamunan ko, guys. Masyado lang Ay, Ma'am Bell. Singklay, di makalabas si Bibi, may bukol. Nasapak yata ni Ma'am Shi. Ayo nga, Baka nga nasapak ni Ma'am Shi Tars, Kaya hindi nakalabas.